All of us have stories to tell. We seek the truth, but oftentimes, we're becoming more confused. We want answers. Stories of the unknown, the dark, and the weird. Stories from the Great White North and from all over the world. Come join us as we seek the truth. Find the answers, discover the mysteries, and face our fears. This is The Stories Canada Podcast. Listen now for free. Episodes now available to Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Podcasts, and wherever you listen to your podcast. Hello? Hello? Podcast Network Asia. Stories Philippines Podcast. Hi guys, this is me again, your host, Paul, and thank you so much sa mga patuloy na sumusuporta at sa mga loyal listeners natin saan man kayo nakikinig dito sa Stories Philippines Podcast. At I would like to extend my gratitude and also my thanks to you sa mga nakikinig din sa atin sa abroad. And maraming salamat din sa mga nagpapadala ng kanilang mga kwento dito sa ating podcast at asahan nyo na patuloy tayong maghatid ng mga kwento ng katatakutan, kababalaghan, misteryo, hiwaga at pag-ibig at minsan ay katatawanan. No, maraming salamat sa mga kwentong ito na patuloy na humuhubog sa ating kultura bilang mga Pilipino at alam nyo guys sa almost 4 years na pagpa-podcast natin, marami tayong mga istoryang nabasa, marami tayong mga kwento na nakita na nagre-reflect sa buhay din nating mga Filipino, no? Yung pagiging matatakotin natin, of course, yung pagpapahalaga natin, pagrespeto natin sa iba, at higit sa lahat yung paniniwala natin sa Diyos at sa mga bagay na hindi natin maipaliwanag, no? So, thank you so much at asahan yung patuloy ang ating paghatid ng mga kwento. Ako at ang lahat ng bumubuo ng Stories Philippines Podcast, ng aking mga co-host, ay patuloy na nagpapasalamat sa inyo. Thank you so much at ito na yung ating mga kwento ngayong episode na ito. Sali naman ako. Sabi ng isang batang nasa tabi ng aming bakuran sa dalawa kong anak na naglalaro doon. Sige, sali na natin siya, Lilet. Pagsang-ayon ng panganay kong si Ramil sa nakababatang kapatid. Nakita kong pinapasok nila sa aming bakuran ng bata kung saan nakita kong masaya silang naglalaro. Ang tagpong iyon ang nagpabalik sa aking alaala sa isang eksenang halos katulad ng aking nakita. 8 taon pa lamang ako noon kung saan mayroon din akong nakatatandang kapatid na lalaki, si Kuya Deo, na ngayon ay may pamilya na rin at kasalukuyang naninirahan sa Canada. Tandang-tanda ko pa ang lahat bago kong lipat kami ng bahay sa isang lugar sa Valenzuela. Dito kasi nakabili ang aking ama ng malaki at disenteng bahay na aming titirahan. Bukod sa malawak ng bakuran nito, mayroon pang palaruan ng bata tulad ng swing at padulasan. Isang linggo na kami doon at masaya kaming mag-anak. Siguro naman ay kontento ka na sa nabili nating lupa at bahay na ito, Elena. Pahayag ni Itay sa inay habang pinanonood kami ng kapatid ko sa paglalaro sa aming bakuran. Okay na dito, Ramon. Gusto ko ang atmosphere at katahimikan ng kapaligiran. Habang nasa terrace ng aming bahay ang parents namin ni Kuya Deo, nasa swing naman kami at nagduduyan. Lakas mo pa ang ugoy, kuya.
Sigaw ko sa kapatid ko habang enjoy akong nakasakay sa duyan. O ayan, kapit ka mabuti ah. Habang naglalaro kami ni Kuya, isang batang lalaki na halos kasing laki ni Kuya Deo ang napansin kong nakasilip sa rehas na bakod namin. Sa tingin ko sa kanya ay inggit na inggit siya sa amin ni Kuya na naglalaro. Hindi namin siya pinapansin ni Kuya kaya napilitan siyang magsalita. Kasali naman oh. Mahina niyang sabi sa amin. Kuya Deo, sasali daw, makikipaglaro sa atin yung bata. Sabi ko sa kapatid ko. Sinulya pa ni Kuya ang bata. Pagkatapos ay tumingin sa terrace kung saan naroroon sina Inay at Itay. Papapasukin ba natin siya, Kuya? Ulit ko kay Kuya Deo. Baka pagalitan tayo ni Itay at Inay. May pag-aatubiling tugon ni Kuya. Hindi naman siguro. Papasukin na natin siya. Ikaw ang bahala. Binuksan ko ang rehas ng bakal na gate namin at pinapasok ang bata. Nakita kong tuwan-tuwa siya sa ginawa ko. Nang sulyapan ko sina Inay at Itay ay tila wala naman silang reaction sa ginawa kong pagpapapasok sa bata. Agad sumakay sa swing ang bata at sabik na nagduyan. Nang magsawa ito ay lumipat naman sa padulasan. Anong pangalan mo? Tanong sa kanya ni Kuya Deo. Jason, tugon niya. Doon ako nakatira sa katabing bahay niyo. Sabay turo sa bahay na kalapit lang ng sa amin at saradong-sarado. Sawa na ako sa pagsuswing at pagpapadulas, Kuya. Laro naman tayo ng iba. Sabad ko sa kanila. Ano bang gusto mong laruin natin? Tumbang preso, mungkahin ni Jason. Sige, gusto ko yan. Sabi ko naman. Kumuha ng latang bata at ito ang itinayo niya sa gitna. Tsinelas namin ang gagamitin naming pamato. Nagsimula kaming maglaro kung saan enjoy na enjoy kami ni Kuya. Maraming alam na laro si Jason. Mga larong itinuro niya sa amin ni Kuya na madalas daw nilang paglaruan ng mga kalarong bata sa kalsada. Huling laro na ginawa namin ay ang taguan. Dito kami labis na nagtaka ni Kuya dahil nang siya ang maging taya, pinaghanap niya si Jason pero hindi na niya nakita. Baka lumabas na siya ng ating bakuran, sabi niya sa akin. Hindi, Kuya, tanggi ko sa sinabi niya. Doon ako sa gilid ng gate natin pumupwesto nagtago at hindi ko siya nakikitang lumabas ng bakuran. Napakamot ng ulo si Kuya. Saan magtatago yun? Nahanap ko ng lahat ng pwede niyang pagtaguan pero wala naman siya. Noon namin narinig ang pagtawag sa amin ni Inay. Pinapasok na niya kami ng bahay upang magmerienda. Agad naman kaming tumalima. Halos maligo kayo sa pawis na dalawa. Baka matuyuan kayo niyan sa likod. Anang Inay habang nilalagyan ng sapin ang likod ko ng tuwalya. Nang hapong iyon, katatapos lang naming maghapunan nang mapadungaw si Itay at masulyapan ang katabing bahay. Iyon ang bahay na sinasabi ni Jason na sa kanila raw. May namatay yata sa kapitbahay natin ni Lena. Dinig kong sabi ni Itay kay Inay. Bakit? Tugon ni Inay na nagliligpit na ng pinggan na aming ginamit sa paghahapunan. May karo ng patay kasing tumapat at may ibinabang kabaong na ipinasok sa loob ng bahay. Sumilip ako sa aming bintana. Nakita ko ang sinasabi ni Itay. Nagliliwanag na nga sa bumbilyang bahagi ng ataol ang loob ng bahay. Tila meron na nga ditong pinaglalamayan. Sino kayang namatay doon? Mula nang lumipat tayo dito ay 1 linggo ko nang nakikita na sarado ang bahay niyan, sabi ni Inay. Doon po nakatira ang batang nakalaro namin kanina, sabad ko. Nakalaro? Kunot noong sabi ni Itay. Opo Itay, si Jason. Sabi po niya ay dyan siya nakatira. Tugon ni Kuya Deo kay Itay. Sa ikalawang araw ng lamayan sa aming kapitbahay, minabuti ni Itay na magtungo sila dito ni Inay upang makiramay. Mabuting pagkakataon din natin itong makilala naman ang ating mga kapitbahay. Bagong lipat pa lamang tayo dito at wala tayong mga kakilala, sabi niya.
Pwede po ba kaming sumama ni Kuya, Itay? Sige, total doon kanyo nakatira ang batang kalaro ninyo. Pagsang-ayon ni Itay. Malugod naman kaming pinatuloy ng mag-asawang nakatira doon. Nakita ko sa anyo nila ang sobrang kalungkutan at dalamhati. Nakikipagkilala sa kanila sina Inay at Itay. Nakikiramay po kami sa inyo, sabi ni Inay sa namimigating babae na nakasuot ng itim. Salamat ho sa inyo, tugon naman nito. Kami po ang bagong lipat ninyong kapitbahay at nakita nga ho namin na merong pinaglalamayan dito sa inyo. Anak po ninyo ang yumao? Tanong ni Itay sa mister ng babae matapos na sumulyap sa kabaong. Opo, tila may bara sa dibdib na tugon ng lalaki. Halos kasing gulang pala siya ng panganay kong anak. Sabay sulyap ni Itay kay Kuya Deo. Siya na nga lang ang naiwang buhay sa amin mula nang mamatay sa isang aksidente ang panganay namin. Habang nag-uusap si Itay at ang lalaking katabi ng babaeng nakaluksa, nagpalingalinga ako sa paligid. Hinahanap ko sa mga batang naroroon si Jason pero hindi ko siya nakita. Si Kuya Deo na nakatingin sa loob ng ataol ay nagulat sa kanyang nasaksihan. Ani, si Jason palang namatay? Bulong niya sa akin pagkatapos. Ha? Bakit ganun? Gulat ko namang tugon. Ang pagbubulungan naming magkapatid ay hindi nakaligtas sa pandinig ng babaeng nakaluksa. Bakas ng pagtataka. Kilala niyo ang anak ko? Usisa nito sa paglapit sa amin. Opo, tugon ko. Kasi po siya ang nakalaro namin sa aming bakuran nung isang araw. Si Kuya na ang nagtuloy. Nakalaro? May pagkagulat na reaksyon ng asawang lalaki ng babaeng nakaitim. Imposible ang sinasabi ninyo. Isang buwan nang nakakonfine sa ospital si Jason dahil sa malubhang karamdaman at ang araw na sinasabi ninyong nakalaro niyo siya, doon siya binawian ng buhay. Hindi nakatiis na di sumabad si Itay. Totoo ba ang sinasabi ninyong siyang nakalaro ninyo? Hindi po kami nagsisinungaling, Itay. Siya nga po at nagpakilala siya sa amin, tugon ni Kuya Deo. Dito na naghagulgol ng iyak ang babaeng nakaitim. Wari ay labis na nagbigay lalo ng dalamhati ang nalaman sa amin. Kawawa naman ang anak ko. Anito, labis kaming nagigpit sa kanya mula nang namatay sa aksidente ang kanyang kapatid na nakatatanda. Kwento ng babae habang umiiyak. Nasagasaan kasi ang panganay kong si Wilson habang nakikipaglaro sa mga bata sa lansangan. Mula noon, hindi na namin pinayagang makalabas ng bahay si Jason sa takot na maulit ang nangyari sa kanyang kapatid. Sabad ng mister ng babae. Nang magkasakit nga si Jason, lagi niyang sinasabi sa akin na gusto niyang makipaglaro sa mga bata sa labas. Maging nang nasa ospital ito at nakaratay sa karamdaman ay yun pa rin yung kanyang pinakahangad. Mabait nga po siya, sabi ko. Saka sabi po niya, sana daw ay ganun palagi, makikipaglaro sa amin kasi lagi daw po siyang nalulungkot na mag-isa. Halos hindi nakapangusap sina Inay at Itay sa pagkakarinig sa amin ng sinasabi ni Kuya tungkol kay Jason. Ni hindi nga ako sinagilahan ng takot na multo na lamang pala o kaluluwa niya ang aming nakalaro ni Kuya. Kahit sa huling sandali ay natupad pala ang gusto ng aking anak. May himig ng pagpapasalamat sa tinig ng ina ni Jason. Alam kong ang nakikita kong ngiti sa labi niya ay nagpapatunay na maligaya siyang pumanaw. Marami pang napagkwentuhan sina Inay at Itay na kausap ang mga magulang ni Jason. Ako naman ay nakamata lamang sa kabaong ni Jason. Dahil maliit pa ako noon ay wala akong kakayahang sulyapan man lamang ang kanyang labi. Mabuti pa nga si Kuya Deo na kayang tingnan si Jason sa salamin ng ataol nito. Curious akong makita ang naging kalaro namin sa huling pagkakataon.
Paalis na kami noon nang pakiusapan ko si Itay na kargahin ako para masilip ang mukha ni Jason. Pinagbigyan naman niya ako kung saan binuhat niya ako at pinasilip sa kabaong. Parang natutulog lang ang tingin ko kay Jason at tama ang ina niya. Nakangiti ito sa kanyang paghimlay. Sa ngayon, naalala ko pa rin si Jason, ang batang nakalaro namin ni Kuya Deo. Noong sandaling iyon na sumali siya sa aming maglaro, may tuturing siyang ligaw na kaluluwa na gumagala upang matupad ang kanyang inaasam ng pakikipaglaro sa mga kapwa niya bata. Hi guys! May pasabugan PNA this month of August dahil it's their 2nd year anniversary. This August, there will be not only 1, not 2, but 4 live streams in total. So tune in on their Facebook page at www.facebook.com/podcastnetworkasia this August 5, 13, 20, and 27 at 6:30 p.m. for fun games, kulitan, at chikahan with your favorite podcasters. May exciting prizes din from Shure and marami pang iba. See you there! Isa akong civil engineer at kontratista ng mga paggawaing bayan sa aming lalawigan. Ilang kalsada na ang aking pinamahalaang gawin. Ganon din ang mga konkretong tulay na nagsisilbing simbolo na ang isang lugar ay umuunlad. Ginabi ako ng uwi noon mula sa dinaluhan kong kasalan kung saan isa ako sa naging sponsor. Bagamat kaya ko pang magmaneho ng aking kotse pa uwi, inaamin kong medyo nahilo na rin ako sa nainom kong alak sa okasyong iyon. Tinataha ko ang kahabaan ng highway na natatandaan kong ako rin ang gumawa. Pasipol-sipol upang pawiin ang antok na aking nadarama. Nang magulat ako at bigla kong natapakan ang aking preno sa aking nakita. Dead end. Putol ang kalsada. Ang natatanaw ko ay ang isang malaking ilog kung saan alam kong may tatawirin akong tulay. Saan napunta ang tulay? May pagtatakang naisa loob ko. Imposibleng maglaho yun. Kadaraan ko lang dito nang kaninang dumalo ako sa kasalan. Ipinara ko sa tabi ng daan ang aking kotse. Bumaba dito at inaninaw ko ang ilog. Talagang wala nga akong matanaw na tulay papatawi dito. Baka naman napasobra ang inom ko at namamalikmata lang ako. Bulong ko pa. Sa tabing ilog, nakadaong doon ang isang bangka na may nakasakay. Isang bangkero. Sumakay na po kayo at itatawid ko kayo sa kabilang pampang, engineer. Anyaya nito sa akin. Hindi ko kilala ang bangkero pero nakita kong may katandaan na rin ito. Ano pat hindi ko natanggihan ang anyaya niyang iyon sa akin. Sumakay nga ako sa kanyang nakadaong na bangka sa pampang kung saan nagsimula na siyang sumagwan. Habang nakasakay sa bangka, laman pa rin ng isipan ko ang nawawalang tulay. Ganoon pa man, hindi ko man lamang ito na itanong sa bangkero. Sa halip, iba ang naibuka ng aking bibig. Matagal na po ba kayong bangkero sa ilog na ito? Tanong ko sa kanya. Hanap buhay ko ito bago pa lang magbinata hanggang sa tumanda, iho. Tugon niya. Kung ganun, halos bahagi na pala kayo ng kasaysayan ng ilog na ito. Napangiti ang bangkero sa sinabi ko. Sa ilog na ito, nakilala ko si Micaela na aking naging kabiyak ng dibdib. May pagka-romantic din pala sa inyo ang ilog na ito May tuturing na dito ko siya unang sinuyo. Guro kasi siya sa kabilang ibayo ng ilog na ito, kaya madalas ko siyang naging pasahero kasama ng mga batang tinuturuan niya sa elementarya. Ano naman ho ang reaksyon ni Micaela nang nililigawan niyo na siya? Ayun, panayang saway sa akin at irap. Nakakahiya raw sa kanyang mga estudyante.
Sinagot ho ba naman niya kayo? Siguro'y nakulitan din sa akin kaya umuo na lang. Tumigil sumandali sa pagkukwento ang matanda. Wari sinasariwa ang lahat ng kanyang isipan. Ang bangkang ito rin ang sinakyan namin nang kami ay ikasal sa bayan. Napakaganda ng dekorasyon ko sa bangkang ito. Noon ko kasi sinabi sa kanya ang layunin kong tumigil na sa trabahong ito dahil natanggap na ako sa trabahong inaplayan ko sa Maynila. Nagkalayo ho pala kayo. Sa sandaling panahon na labis kong pinagsisisihan, nakita kong bumakas ang lungkot sa anyo ng bangkero. Tila ulap na biglang nangulimlim ang anyo nito kung saan nasulyapan ko rin na may nalaglag na luha mula sa kanyang mga mata. Iginalang ko naman ang damdamin ng bangkero. Hinayaan kong bigyan siya ng pagkakataon sa nadaramang dalamhati. Isang trahedya ang dumating. Nalaman ko na lang na nasawi si Micaela sa isang aksidente. Tumaob ang bangkang kilalululanan niya at nalunod siya kasama ng iba pang batang papasok sana sa kanilang paaralan. Namatay ho ang inyong asawa. Namatay siya kasama ng aking puso at nagpahinto sa pag-inog ng aking mundo. Dinaramdam ko. Salamat, tugon ng bangkero. Pero alam mo ba na labis kong sinisisi ang aking sarili? Ang naganap ho ay isang hindi maiiwasang trahedya. Kung ako ang bangkero ng sinasakyan ng asawa ko, maililigtas ko siya at hindi mapababayaang masawi. Ginagalang ko ang saloobing iyon ng bangkero at hindi na ako nakipag-argumento. Mula noon, nagbitiw ako ng isang sumpa. Pagpapatuloy niya. Anong sumpa? Na hindi ko iiwan ang ilog na ito. Tatanda ako at mamamatay ditong bangkero bilang alaala sa namatay kong asawa. Natupad naman ho ninyo, di ba? Hindi. Anong ibig ninyong sabihin? Nabalitaan kong patatayuan ng pamahalaang lokal ng konkretong tulay ang ilog na ito. Bahagi ho ng pag-unlad ng lugar na ito ang binabalak na iyon. Napapatay sa aking hanap buhay at tuluyang magsasara sa alaala ng aking asawa na nailibing at naging bahagi ng ilog na ito. Muling may tumulong luha sa mata ng bangkero. Dama ko ang paghimagsik ng kanyang kalooban. Pero ano ang kanyang magagawa kundi tanggapin ang katotohanan? Nakita kong tumindig sa kanyang bangka ang bangkero. Sumulyap sa dakong tubig nito at tila mayroon ditong kinakausap. Micaela, pagod na rin ako. Gusto na kitang makasama, makapiling sa iyong himlayan. Pagkasabi noon ay nakita kong biglang tumalon sa tubig ang bangkero. Huwag! Sigaw ko pero huli na ang lahat. Tuluyan ang lumubog sa tubig ang bangkero. Nang dumukwang ako sa bangka upang tanawin siya, nakita ko ang isang babaeng nakaputi na animoy nimfa sa ilog na kumapit sa bangkero kung saan magkasama silang nilamon ng tubig pa ilalim. Para namang nagdilim sa akin ang paligid. Tila ito umiinog na sa una ay mabagal hanggang sa pabilis ng pabilis. Wala na akong natatandaan pa pagkatapos. Nang magmulat ako ng mga mata, isang yugyog ang nagpagising sa akin. Ang aking bayaw, ang una kong nasilayan. Kuya Donato, bakit narito ka? Usisa niya sa akin. Nakatulog pala ako. Tanging nasambit ko. Nilinga ko ang aking paligid. Naroroonan tulay na kanina ay naglaho. Ang kinaroroonan ko ay dulo na nito kung saan nasa paanan ako mismo ng tulay ng ilog. Hindi ka nakauwi kagabi kaya pinahanap ka sa akin ni ate. Nakita nga kitang natutulog dito. Nasaan ang kotse ko? Wari ay naalimpungatang tanong ko sa aking bayaw. Nakita ko sa kabilang ibayo ng tulay. Nakaparada sa tabi ng daan bago umakyat ang tulay. Napansin ko ang isang sombrerong yari sa buli na nasa tabi ko.
Ito ang suot na sombrero ng bangkero na nakasakay ko sa bangka. Dinampot ko ang sombrero at kasamang naglakad patawid ng tulay ang bayaw ko patungo sa aking kotse. Isang matandang taga roon ang nasa lubong namin. Sa kanya ko na itanong ang bangkerong nakasama ko ng gabing iyon. Matandang bangkero ba ikahan ninyo? Tanong niya. Oho, at sa kanya yata ang sombrerong ito. Sinulyapan ng matanda ang hawak kong sombrero. Ang alam ko kung gumagamit ng ganyang sombrero ay si Tandang Anong, ang bangkero dati sa ilog na ito nung hindi pa napapatayuan ng tulay. Nasaan ho siya ngayon? Abay, namatay na siya bago pa lamang nagsisimulang gawin ang tulay na ito. Naluno daw sa ilog. Nagulat ako sa nalaman ko sa matanda. Nakadama ako ng lungkot. Sinulyapan ko ang ilog mula sa kinatatayuan kong tulay. Dama ko na may isang kaluluwang hindi nasisiyahan sa pagkakatayo nito. Si Mang Anong, ang bangkero. Inihagis ko sa tubig ng ilog ang hawak kong sombrero. Lumutang ito at inanod ng tubig. Ipinahiwatig mo sa akin ang iyong saloobin at nadarama sa pagkakatayo ko ng tulay na ito. Pero alam kong mauunawaan mo rin na may mabuting layunin ang pagkakatayo nito. Ganoon pa man, ang kasaysayan mo, ninyo ni Micaela at ng ilog na ito ay mananatiling buhay na alaala sa lahat ng nakakakilala sa iyo. Sa ngayon, marami pa rin akong tulay na itinatayo. Gawain ko ito. Isang propesyon na kailangan sa kaunlaran. Pero, hindi ko kailanman malilimutan ang gabing nakausap si Mang Anong, ang bangkero. Maaaring hanggang ngayon ay gumagala pa rin ang kanyang ligaw na kaluluwa sa ilog. Sila ng kanyang si Micaela. Kung may mga kwento ka namang nais ibahagi sa amin, mangyari lamang na makipag-ugnayan sa aming mga social media accounts o bisitahin ang aming website para malaman ang mga paraan kung papaano ka makapagpapadala ng mga kwento. Lahat ng link na nabanggit sa episode na ito ay makikita sa ating show notes. Muli, maraming salamat sa pakikinig at hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na kwentuhan natin, dito lamang sa Stories Philippines Podcast. The views and opinions expressed by the podcast creators, hosts, and guests do not necessarily reflect the official policy and position of Podcast Network Asia. Any content provided by the people on the podcast are of their own opinion and are not intended to malign any religion, ethnic group, club, organization, company, individual, or anyone or anything.